So hi guys, good morning! Ngayong araw na to papunta nga pala kami sa Half Moon Lagoon kung saan kami kailangan bumiyahe mula Diamond Hill papunta sa Sai Kung. Bali today, ang kasama ko ay si Jenny Sebanyes. So she's my new friend. Kaming dalawa ang magkasama sa pag-adventure ngayong araw na to. And we were both excited na marating nga yung Half Moon Lagoon dahil nagdaan nga ang winter at hindi talaga kami nakakapag-swim. So ngayon, medyo okay na ang panahon. Hindi pa rin naman ganun ka-summer. Medyo malamig-lamig pa rin ang panahon. Pero at least kahit papaano, pwede na ulit kaming lumangoy. So hindi nga po pala ako talaga as in marunong lumangoy. Pero dinala ko yung aking vest para nga magamit kung sakali na kakailanganin ko. Bali, ang sasakyan nga po naming bus papunta sa Sai Kung ay ang bus 96R. At bababa po kami malapit po doon sa pinaka-pier sa Sai Kung. So bali bumaba nga po kami bago mag-pier Sai Kung, tapos dumaan po kami sa isang tindahan, Filipino store, para po bumili ng kahit kaunti lang na pagkain na pwede namin baunin. Then nung nakalabas na nga po kami, meron po kaming nakitang isang Pilipina na kumakain ng carioca na kung saan paboritong ko po, kaya humabol pa po kami ng 2 piraso. And this is it. Andito na po kami sa pier sa Sai Kung kung saan po kami sasakay ng bangka papunta po doon sa destination namin na kung saan nga po dun po sa way ng Half Moon Lagoon. Dito po sa pier ng Sai Kung, marami po silang inaalok na pwede nyong puntahan na magagandang lugar. Pero ang target nga po kasi talaga namin puntahan ay Half Moon Lagoon. So dito po kami bumili ng ticket kung saan po yung way ng bangka ay pupunta po sa Half Moon Lagoon. So bali nagbayad po kami ng $40 HKD, back and forth na po siya. So kailangan nyo lang po talagang ingatan yung ticket nyo. Ang biyahe po ay magtatapos ata, kung hindi po ako nagkakamali, ng mga around 5 to 6. So kailangan before 6 nakapila na po kayo doon sa sakayan. Ang biyahe po papunta sa Half Moon Lagoon, parang tatagal lang siya ng mga 15 minutes, parang mga ganun po. Hindi ko po talaga siya ganun ka-sure kasi nung pumunta po kami dito ng unang beses at saka itong ang pangalawang beses, hindi ko po talaga inoorasan. Pero I think mga 15 minutes. So finally, we're here. Bali, pagbaba po namin ng bangka, may makikita po kayong grills. Pero yung grills po na yun, dun po kami pumasok para po marating namin itong dadaanan namin papunta sa lagoon. So bali, narating na rin naman po namin yung Half Moon Lagoon. At nung bago nga po kami makapunta dito, medyo nag-struggle kami papunta dito sa Half Moon Lagoon. Gawa nga po na maaga pa kami nung dumating at high tide pa. So yung dapat po na dadaanan namin ay walang tubig. May tubig pa po ng mga time na yun at malakas pa po ang agos. So medyo nahirapan po kami na makarating dito. But after naman po noon ay eto na, nag-enjoy na kami dito sa Half Moon Lagoon. Medyo putol lang po yung mga videos kasi nga po hindi po kami makapag-gadgets dun po sa pagtawid namin sa dagat papunta po dito sa pinaka Half Moon Lagoon kasi high tide nga po. So iniiwasan po namin na masira yung phone at mabasa. So bali, ang Half Moon Bay po kilala rin bilang Half Moon Bay o Half Moon Lagoon na matatagpuan sa Sharp Island sa Sai Kung, Hong Kong. Ito po ay isang tanyag na pasyalan na sikat dahil sa hugis pusong lagoon o heart-shaped lagoon. Malakristal na tubig at magagandang natural na atraksyon. Kadalasang tinatawag ito ng mga turista at overseas Filipino workers bilang mini Boracay ng Hong Kong. Ito nga po palang heart-shaped
Lagoon ay isang man-made na istruktura sa tabi ng mga bato na nagmumukhang dambuhalang natural na swimming pool kapag mataas ang tubig. Ang hugis pusong anyo nito ay kitang-kita mula sa itaas gamit ang inyong mga drone o mula sa mga matataas na bahagi ng hiking trail. So bali ang una pong nagdala sa akin dito ay ang Talads family. So dahil nga po medyo matagal na po kaming hindi nakakapunta dito dahil nag-winter, binalikan ko po ito at ang kasama ko po ay si Jenny Sebanyes. So nung pagdating po namin dito, marami din po kami mga kasabayan na Pilipina at kitang-kita ko po sa sarili ko kung gaano ka-enjoy yung mga kasamahan kong Pilipina na lumalangoy po dito sa Half Moon Lagoon. Syempre ako din, enjoy na enjoy nga kasi talagang iba po yung linaw ng tubig niya. Sayang lang at wala po kaming dalang goggles. Pasensya na po talaga kayo at hindi buo ang aking vlog, pero kung sakaling gusto nyo pong pumunta dito, maaari po kayong sumakay pa MTR patungong Diamond Hill Station at sumakay sa KMB Bus 92 patungong Sai Kung, o di naman po kaya ay sumakay sa MTR patungong Choi Hong Station Exit C2 at sumakay sa Green Minibus number 1A hanggang sa huling hintuan sa Sai Kung Pier. Sobrang saya at may enjoy nyo rin po ito at may sasuggest ko talaga na magandang puntahan po ito sa summer. Galaw-galaw. Kape muna ako. Ubusin mo. Kape muna ako. Parang na-drain yung energy ko dun sa sa pangalawang ano natin, baba. Yun yung mahirap eh. Be, ang laki-laki ng tubig, parang kala mo maagawan ako. Sa'yo yung kalahati yan. Kala mo malalangoyan ko lahat siya, no? Kaya nga, kala mo naman ito swimmer. Athlete ka ba? Baka masina ko rin. Yung? Hindi naman. Mabigat kasi kamay mo. Kala ko inipit mo sa ugat. Nakaipit ba? Ay, di bumili yung bago. Hindi naman yung kamahalan. Black coffee yung kape ko. Okay lang, nagpa-black. Ayan, yung bit-bit mo. 3-in-1 nga, kaya nakakainis. Kaya hindi ko ininom kanina. Hindi ako nagti-3-in-1 na. Kasi diet ka, ako mapasok ko. Kasi doon ako lalong Oh, inaasin. hindi baka may divers na dyan. Alin? Ano? Dito? May bulas yung sa ilalim mo. Diyan nga, napasok yung tubig. Ayan o, tingnan mo. Naka-tide pa to eh. Mamaya pa yung low tide. Sino naman nagtapon dyan yan? Kuhanin Hindi natin. pumunta yan dyan. Kuhanin natin. I-ano natin dito sa may bato. Parang gusto ko na. Ang init pa. Nakakaano. Ang itera ko ba? Bili tayo niyan. Ayan mo, baka malay mo, di pa makapulog.
So, bali na nag-decide na po kami na magbihis na at umalis na. Dito po, yung dinaanan naming struggle kanina papunta sa Ahon Hatong na. Lagoon ay wala na pong tubig. So, mas madali po kami Guys, doon na nakabalik naman kami doon sa po sa sakayan ng bangka, pabalik po doon sa Saikong Pier. Pero dito po, hindi po muna kami agad pumila sa bangka dahil nga po dumaan po muna kami sa beach sa kabilang Naglalagkit ako. side para po tumubog saglit at saka po magbihis, magbanlaw at magbihis. And then bumalik na po kami dito sa pinaka-abangan po ng bangka pabalik sa Saikong Pier. At yun lang po, na-enjoy naman namin ang buong maghapon. Medyo napaaga lang po talaga kami ng alis dahil medyo hindi na po maganda yung current ng tubig. So, nag-decide na po kami na umuwi na at magpahinga. Medyo napagod din po ako kasi nga pagdating namin wala na akong ginawa kung hindi lumangoy. So ayun po, after a few hours of fun in the sun, it's time for us to head back home. Thank you po for watching. Sana po ay na-enjoy nyo ang aking mini vlog for today. Wala tong upuan. May kuha na ng ticket siya. Dito na lang tayo. Para. Sa pagbaba nyo nga po pala ng bangka, maglakad lang po kayo ng onte at may makikita po kayong terminal ng mga malalaking bus at saka minibus. Dito po kami sumakay sa terminal ng malalaking bus papunta po sa Diamond Hill. So, ganin pa rin po, same lang. Kung paano po kayo pumunta, ganun din po kayo babalik. From Saikong Pier po, sasakay ng bus, pabalik sa Diamond Hill. At from Diamond Hill po, doon na po kami sasakay, pabalik kung saan po kami nakatira, which is sa West Colon at saka po sa Jordan. So, thank you for watching. If you enjoyed this video, please give it a thumbs up. And please don't forget to like and subscribe.